Yo mga kanukis, once again, Juju Siamo TV or Albularyo mga kanukis. Panibagong araw, panibagong content vlog na naman tayo mga kanukis. Sino yung nakaka-relate? So palagay nyo nakakatulong tayo. So ano pa yung hinihintay nyo? Inaanyayahan ko kayo. Baka gusto nyo mag-subscribe, please subscribe. Hit the notification bell icon. Select all mga kanukis para kung may mga ganitong videos tayo, una ka na i-notify ni YouTube. So please follow my Facebook page din mga kanukis, Juju Siamo TV at saka GNM Brazilian Mix Siamo. Follow, like and share mga kanukis. So panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kanukis. So magbibigay na naman tayo ng tips. So ngayon mga kanukis, yung topic natin for the day. So part 2 to. Ito yung part 2 ng ating patikas or bilis tapang. So nakita nyo yun sa first video, kung sino pang hindi nakanood nun. So tingnan nyo lang doon sa mga videos natin, nandoon yan. So ngayon ito yung part 2, paano continuation sa patikas, bilad at bilis tapang. So gawin nyo lang to mga kanukis para yung manok nyo tuloy-tuloy. Lahat dito sa mundo mga kanukis, lahat sa mundo may proseso yan. Hindi pwedeng walang proseso. So kahit na dito sa pagmamanok mga kanukis, proseso yan. Balikan lang natin yung topic natin, di ba? So kung hindi natin idadaan sa process yung bilis tapang ng ating manok, bilad, bilis tapang, patikas, so ang tagal, lalong-lalo na sa mga oriental breed. So may mga kadalasan 8 months, 10 months hindi pa rin matikas. So parang isip bata pa rin. So ngayon mga kanukis, nandito ka sa nanonood ka sa video to, tapusin nyo. Punta tayo doon sa kwan mga kanukis, sa yard natin para makita nyo itong part 2 patikas, ano yung ginagawa natin. Oh yeah mga kanukis, 1, 2, 3 whoops! Ha! Once again mga kanukis, dito na tayo sa ating yard. Tingnan nyo ha. Yan na. Ayan na yung yard natin. Ikutan natin. Yan. Medyo malaki-laki yan mga kanukis, pero hindi natin napuno ng manok yan. Alam nyo naman, nagbibinta din tayo. So wala naman tayong pinipigilan dito, wala naman tayong hinuhold. So lahat ng gusto nila bira, basta magkaintindihan lang tayo. So ngayon mga kanukis, papakita ko sa inyo paano ba tayo magpapatikas or bilis tapang by the help of ito, yung tinatawag natin under the heat of the sun. Yan. Tingnan nyo yung dalawa yan. Yan yung pinapatikas natin, yung dalawa. So ngayon mga kanukis, at the count of 3, tingnan natin sila kung ano yung proseso na ginagawa. Yan mga kanukis, yan na yung dalawang pinapatikas natin. So ito yung continuation or part 2 ng ating video. So lapitan natin. Yan. Yan siya. Medyo maangas na, di ba? So under the heat of the sun, nagpapatikas or bilis tapang tayo. So recap lang natin. Recap lang natin yung ginawa natin. So yung manok natin, ni-rinse natin for the age of 1 month. Ni-rinse natin. After rinsing, so nabubuli sila doon sa area. Kasi wala naman tayo, hindi naman tayo tulad ng big time breeders na may mga rinsing area na mga wala talagang nakaseparate talaga. Kung 1 month yung i-range, 1 month lang din yung mga age. So ibig sabihin, walang bully doon. Walang mga hyper bully. Dito sa atin, kasi yard lang tayo, pag nagre-range tayo, kasali na yun doon 2 months, 3 months, 4 months, up, brood hen, brood cock, at saka yung matatandang inahin, nandun na. So ibig sabihin, nagkakaroon sila ng mental
mental kuan mga kanukis, yung tinatawag nating torture na nabubuli. So para walain natin yung bullying yon, so ni-recap ko lang, after 1 month to 5 months nire-range natin sila kasama lahat yung sinabi natin. So may mga bully talaga doon, hindi tulad ng may ibubuga talaga tayo na ibibili ng 1 hectare ranging area. So separated, madali silang walang nambubuli kasi kaedad lang nila. So ganun yung manok pag territorial kasi alam nila kung sino yung matanda, alam nila yung sino yung parating na mamalo sa kanila. So to make the story short mga kanukis, after 1 month i-range, so nabubuli sila. Pagka 6 months, ikukulong natin yan sila for 3 weeks to 1 month. And then tuturukan natin sila ng vitamina every month. At saka pupurgahin natin sila every month. At saka pagkatapos mapurga, so liliguin natin sila every month. So in order para ma-boost yung nutritional kuha nila, makukuha talaga nila yung proper buka ng katawan. And then pag buka na yung katawan, tataas yung testosterone level. And then ganito na yan sila. Pag mataas na yung testosterone level, kinakagat ka na yan, halata pupula na yung paa, after that sa pupula, so kailangan nating pakawalan yan dito para ma-boost yung confidence. Ilalagay na after 1 month, ilalagay na natin sila alternately dito, yan, i-range na natin sila. Hindi actually ranging yan, lilimber natin sila, square pins, at saka lalagyan natin sila ng inahin. And then alternate, twice a week lang, balik na naman sa kulungan 2 days, lapag na naman dito, lalagyan na naman ng hen. Kung hindi natin sila lalagyan ng hen, ito yung continuation. Ito, para ma-boost talaga yung confidence nila, magtatawag yan sila ngayon. Yan tingnan nyo, nagtatawag yan sila ng nabubos yung confidence nila dyan. Yan. Tingnan nyo yung tunog nila. Bumibirig. Tingnan nyo, diba? So ibig sabihin, takot na rin yung broodhen sa kanila, hindi na rin sila bulihin because of their maturity. Yung tinig nila, nagpapakita yan ng maturity. Tingnan nyo. Diba? Ito. Nang dito kasi itong tarantado to, nabubuli sila dito. So dapat, yan, kukulong natin to. Nabubuli sila, nawawala yung momentum nila So halika dito. Halika dito. Diyan ka muna. Lagyan natin ng pagkain yan. Nawawala yung momentum nila. Yun yung dahilan dyan. Pag parati silang gano'n na may kinatatakutan, yung confidence nila hindi magmamature. Tulad niya, no? Tingnan nyo yan, ang broodhen dyan, pag gano'n ng tunog, very matured na, takot na rin mambuli. Aside lang doon sa broodcock natin, kasi lalaki yan yun yung pagbubos ng immune, binubos natin sila. Yan. So gawin nyo lang yan mga kanukis, twice a week. Di ba? So twice a week lang. Lunes, lapag mo sila, lagyan mo ng inahin. So Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, lapag nyo naman sila. Ganito lang. Pichi-pichihan nyo lang ng ganon para magtatawag. Tingnan mo yan, hindi pa mature masyado yan. Hindi pa nagtatawag, Kain ng kain lang yung tarantado. Di tulad niya, nagtatawag. Ito, nagmamature na, bumibirig na rin. Yan na, 3 yan. So, pagkahapon,
balik nyo yan sa kulungan, doon nyo painumin ng tubig at saka pakainin. Huwag kalimutang painom ng tubig. So 2 days na naman sila mananatili sa kulungan nila, and then lapag nyo na naman. Alternate nyo to, sabog-sabog, or ang alternate nito, paglapag, lagyan ng inahin. Tulad no, no, nilalagyan ko ng inahin. Diba? Yan. Kasi medyo matapang na yan, ibubos pa rin natin yung confidence nila. Yan. Kasi ito, yan, matapang na talaga yan. Yan nang dyan, parang green yung ipot at saka puti. So yun. Nagtatawag na. Kasi dito sila eh. Diyan sila eh. Nagtatawag na. Bitin-bitinin nyo. Itsahan natin para magtawag kasi pagkain yan eh. Ayun din oh, ayun din oh, yung isa, 3 yan sila eh. So yun mga kanukis, ganun lang yung gagawin nyo. Di ba? At least kita nyo. Di ba? Kita nyo. Ganun lang, hindi naman kailangan talaga na bibili pa rin tayo ng tulad ng mga milyonaryong Texas breeder na yung breeding area nila iba, yung kuha nila mga palakihan ng sisiw iba din, yung ranging area nila, range area nila, hektarya yan, walang nakahalo dyan. Pag 1 month yan na range area, 1 month, and then pag nag 1 month to 3 months dyan, nandun na yan sila, and then lilipat na naman doon yan sa kabila. Pag mga medyo kuha na, mga stag na lang lahat. So from 4 months to 5 months, and then pag 6 to 7 months na yung Texas, ililipat na naman yun doon sa tinatawag nating hardening. Hardening, ito na yung hardening procedure. So ililimber na naman yan, lalagyan ng chika babes, and then pupurgahin buwan-buwan, liluguin. So hanggang pag medyo di na pumapalag, i-record na yan. So ganun lang. So hindi naman natin kailangan talaga pag wala tayong pera, mas maganda yung ganon. Kasi iba yung, kung malaki yung lupa nyo, mas maganda. Iba yung breeding area, so iba yung brooding area, iba din yung ranging ng 1 to 3 months. So walang nakaka-bully sa kanila, kaya hindi na-disturb yung utak nila. Tulad lang yan ng tao, pag parating nabubuli, walang self-confidence, di ba? Ayaw pumasok sa trabaho dahil binubuli, ayaw pumasok sa eskwela. Ganun lang yan mga kanukis. So kung ano yung nararamdaman ng tao, nararamdaman ng manok yan. So may countermeasures tayo. Yun yan, sundin nyo lang to. Ito yung second videos natin, paano tayo magpapatanggal ng bully at bilis tapang under the heat of the sun. Oh yeah! Cut the cameras.